Hello Gemini! Welcome back po sa ating channel, ang Puro-Purong Asul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-support po ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong nagpapa-reading, sa mga tao pong umu-order ng ating pong mga products, sa mga lagi pong nakasuporta. Ayan, at saka please visit us in our other social media platform like Facebook page and then TikTok. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta, Gemini. So, this is your bonus reading April 2026. And right after this, mag-start po ako ulit sa 12 zodiac sign. So, firstly na yan, dyan, yung Aries, Taurus, Gemini, Cancer, hanggang matapos po yung 12 zodiac sign. And then after that, magkakaroon po tayo ng another bonus reading po ng mga Gemini, pero may membership fee po. Ayan, para maka-survive po ang ating channel, mga Gemini. At saka may mga other pa po na services and then products. I have candles, incense, spray to cleanse the space, to attract abundance, money multiplier, money magnet bracelet. I have a lot of bracelet. So, visit mo lang po ako, Gemini, sa ating pong Facebook page na Puro-Purong Asul Pinoy Tarot 999. So, I have here, yung mga bracelet ho natin. So, kanina galing kasi ako sa Sapa. So, nag-recharge ho ako ulit ng mga bracelet, and then may kasama na rin pong mga dasal. So, kung sino man po yung mga makakakuha sa kanila, makakatanggap sa kanila, ay magkaroon po sila ng kasaganahan, may magandang balita na darating sa kanila. At saka matupad po ang kanilang mga kahilingan, masolusyonan ng problema, at saka may yung bang biglaang pagdating po ng pera. So, money will come expected and unexpected ways. Okay, so lot of bracelet, meron po ako dito. Check nyo na lang po ang ating pong Facebook page, sa mga interesado. Black Obsidian, Tiger's Eye, I have here Carnelian, and then the Moonstone, tapos ito naman po Amethyst. So, meron po kasi akong sariling gawa, unang-una na po doon yung Moonlight Fortune Bracelet. Ito po, 7-in-1, all-in-one bracelet. Ayan, may Moonstone, excuse me po. May Moonstone, Amethyst, ayan, Lapis Lazuli, Jade, Citrine, Carnelian, Red Coral, and then may sinukuan din po ito siya. Tapos, meron din po ako nung Aura Shield bracelet na sa baba kasi. Tapos, Goal Getter bracelet, ito pong 3-in-1 na bracelet. May Carnelian, Citrine. Ayan, so citrine is associated with positivity, abundance, and wealth. It has healing properties, helps emotional balance, and helps to boost confidence. Amethyst naman po ay it helps to promote peace, stability, inner strength. And Moonstone naman po dun sa boost intuition, and then also protection din po yun siya. Moonstone is the stone of new beginnings. Carnelian naman po enhance courage, self-esteem, physical power. Okay, so kuha tayo ng card, the King of Air. Kung kanina hindi King of Water, ngayon naman po ay King of Air. So may mga masculine na energy, masculine na card yung lumalabas. So kung kanina kind, forgiving, non-judgmental na tao, this time naman po the King of Air kasi very logical na tao, more on sa mind na part ng katawan. So kanina more on heart, ngayon naman po sa mind, logical na part. So pagiging logical, pagiging intellectual, strategic na tao, lot of planning. And also may something sa sinasabi mo, Gemini, na very powerful. Bakit ganon? Yung narinig ko, curse daw po.
So, kung ikaw man po ito, Gemini, nako naman, ingat, ano, baka bumalik ko sa'yo. Kung halimbawa, ibang tao naman po, sila din na mag-ingat. Oh. Oo, baka bumalik din sa kanila, 'di ba? So, I don't know, para kasing may nagka-curse na tao dito. So, kung halimbawa, no, may mga protection ka, Gemini, automatic, ano, babalik po yan siya kung saan man po nanggaling. Instead na mangyari sa'yo, sa kanya po yan siya mangyayari. Careful tayo sa mga tao na na-encounter natin sa araw-araw. Minsan katrabaho natin, kakilala, or wala, stranger lang din talaga na-meet natin, ano, along the way. Wala lang na, ano lang natin, na-encounter lang natin ng panahon na yun, tapos kakaiba. Ang taong yun, may dala-dala. So, careful din, pati din po sa mga tao na ano, malay mo, ano, Gemini, I can feel kasi dito na malakas yung protection mo. Kumbaga, Gemini, malakas yung protection mo. Tapos may tao dito na sumusubok sa'yo, Gemini. Tapos sa kanya din talaga bumabalik. Delikado yung ginagawa ng taong ito. Hindi niya dapat ginagawa po yun siya. And I can see the number, oh my goodness, 666 yung nagpapakita sa akin ngayon, Gemini. Rethinking decision, rethinking about things all over again, asking yourself, a lot of thinking, a lot of reflection, introspection, doing what is right, tinitimbang kung ano ba yung mas mabigat, tapos reconnecting with your spirituality. Ang 666 din po kasi, ano, reminder po yun siya sa spiritual being. Dapat balance kasi yung sa material things and then spirituality ho natin. Okay, as I said, the King of Air kasi, a lot of planning. Strategic na tao. Well-organized na tao. Talagang planado, talagang pinag-iisipan. Hindi siya basta-basta na ito yung sasabihin, ito yung ginagawa. Nag-iingat, kumbaga. Pag-iingat sa paghakbang, Gemini. Pag-iingat sa pananalita din po yan siya. Okay, as you can see, may pakpak, diba? So, symbolizes guardian angel, spirit guides, symbolizes the presence of divine beings. Lakas yung sa, ano, yung other realms. And I can feel dito, Gemini, na siguro some of you lagi pong nakakakita po ng mga birds or kakaibang ibon. And then some of you parang mas prominent sa ngayon, ano, yung feathers. Whatever color it is, ano, white man, brown man, or black or colorful. Nadidigay na naman ho ako. Parang lalakasan ng kapitbahay yung kanilang radyo. Tatlo na sila. Kailangan ko nang gamitin yung pong microphone ho natin. Pero kailangan ko munang i-charge yun sa Gemini. Pero nakapag-start na po kasi tayo ng vlog ho natin, video ho natin. Okay, so some of you, very significant yung birds, feathers, color white, may mga maliit kasing, ano, yung pakpak, may mga malaki naman po, bigla-bigla mo na lang din nakikita. Call! Wow! So, you need to answer the calling, Gemini. You are being called, Gemini. May something dito na kailangan mong gawin. May something dito na kailangan pagtuunan ng atensyon, pagtuunan ng panahon, Gemini. Hindi siya basta-basta na okay na yan siya, so enough, ganun. Okay na to, hindi siya pwedeng ganun, ano, Gemini. Kailangan talagang mag-effort, kailangan talagang yung mag-extrahan ho talaga. Parang renewal ulit, ano? Renewal of your sense of purpose, things coming together for you. There is a calling, Gemini. Parang binabaliwala mo lang siya, mga ilang linggo, ilang buwan. Tapos ngayon, oh my goodness, Gemini. As I said, diba? Harang ibon, diba? Maraming ibon dito. Tapos ito naman, diba? Ang lalaki ng mga pakpak ho nila. Wait lang, ano, Gemini. Inom lang ako ng tubig.
Ang lakas nung sound. Wait lang. I-close lang ho natin yung pinto. Try lang natin. Sana ma-minimize yung ingay mula ko sa labas. I don't know, baka may party naman siya. Araw nakagiting. Holiday. Ayun. Umukay naman siya. So, as I said, yun na nga, spiritual. May dito, presensya ng mga gabay. Presensya po ng mga anghel. Tapos may malakas na tunog, Gemini. Ito, pagtawag. Check natin kung ano pa po. Justice card. Ang daming air. Ang daming air, Gemini. So, justice, harvesting, karma po kasi ito, whether you're good or bad karma. Ayan, something you did bago lang, bumabalik sa'yo to, Gemini. Things are returning, things are coming back to you, Gemini, good or bad. Harvesting of your hard labor, hardship. Ayan, so pakpak din, 'di ba? May kalayaan na pumili kung namang gusto, may kalayaan ka na gawin siya sa ganitong oras, may kalayaan kang pumunta sa mga ganitong lugar. Okay, so I can see dito na, 'di ba? 1111 Gemini. 111. I can see dito na angel number 111, 11, 1111, ganun. So 1111 is right time, right place, with right people. Manifestation, malakas yung sa manifestation mo, Gemini. Okay. May wish din po dito na matutupad. Hindi naman siya ganun kalakihan, Hindi naman siya yung sa major na wish, pero parang kasi siya, yung bang minor, Parang short term, Gemini. Some of you, minor siya, pero I can sense kasi dito na some of you, major naman po yan siya. Major. This month of April and also sa month po ng May. Yan, 2 buwan yung nakikita ko dito, Gemini. Pag-purchase din po ng isang mamahaling bagay. Pag-purchase ng, hindi mo inaasahan na ma-afford mo. Hindi mo inaasahan na makakabili ka. Okay, and kung halimbawa na may tao dito na patuloy na gumagambala, hindi. Yung bang kung halimbawa may tao man po na gumagawa ng di maganda laban sa'yo, Gemini, bumabalik ho sa kanya agad-agad. Napapansin mo man or hindi. Oo. May nangyayari ho sa kanya, tapos may katigasan din ng may katigasan din po ng ulang taong ito. Some of you siguro na Gemini, you could be dealing with marital problems. You could be dealing with separation. There is something going on sa inyo pong marriage. Some of you sa paghihiwalay. Okay, and some of you sa relationship na, although nasa relationship na, although may partner, may jowa, may kasama, pero parang nararamdaman mo ikaw lang mag-isa, Gemini. Some of you na Gemini, although you're already in a relationship, you can feel alone. Most of the time, you are solving things na on your own, Gemini. You carry a lot of worries. You carry a lot of burdens. May gusto ka sanang sabihin, may gusto ka sanang i-discuss sa kanya, pero parang mas binabuti mo na lang ay nako, wag na nga lang. Same old thing, just different day. So, I can feel naman po dito, sa mga susunod pong araw, tutulungan ka ng taong ito, mas ma-appreciate ka ng taong ito.
I can feel naman po dito na tutulungan ka naman po niya. Tsaka maiintindihan niya kung bakit mo ito ginagawa. Siguro lagi siyang busy. Nakikita mo sa mukha niya na may gusto ka sanang sabihin. Tapos nakikita mo sa mukha niya na ay nako, nakafocus siya sa ibang bagay. Wag na nga lang. Parang mahihirapan akong i-discuss, parang mahihirapan akong sabihin sa tao ito. Wag na lang, sa susunod na lang, ako na lang ngayon. I-solve ko na lang ito sa sarili ko. Ako na lang. Okay, Queen of Air. Logical na tao, very intellectual. At saka, yun na, careful talaga sa mga sinasabi. Kasi parang medyo mabigat, masakit magsalita. Chariot card. So, overcoming problems. Chariot card, lumabas dito, Gemini. Overcoming obstacles, successful. May bagay dito na akala mo, matagal pa siya. Yun pala, mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. At saka, may nararamdaman ako dito, Gemini, na biglang, biglang lakad. Siguro tatlong araw mula ho ngayon. Matagal na yung 7 days. Biglang pupunta. Akala mo hindi siya matutuloy. Akala mo wala na. Akala mo baka next month pa yun siya. Yun pala, ngayon na siya. Tsaka kailangang mabilisan yung paggalaw, Gemini 7. So, siguro some of you lagi pong nakakakita ng ganong number, birthday mo, very significant sa'yo, birthday mo, anniversary, ganon, birthday ng anak mo, sa 4, 7, 11, 20, or edad, ganon, anniversary, 9, 7, so dalawang 7 yung nandito. So, kuha na lang po tayo ng dalawang cards mo, Gemini. Dalawang card na lang po. Wow, 10 of Water. Ang ganda. Sa totoo lang, gusto ko ang card na ito. Very calm, very gentle, healing yung energy, ay talaga, yung sa tranquility, peace, calm, 10 of Water, si Buddha. Ayan. Naalala ko na naman yung card na Justice kanina. Ito yan siya. So, Karma. Okay, bumabalik ng kusa. Kung naman pong mga ginawa. Bago lang. King of Earth, the World card, chapter na magko-close. May bagay dito na kailangan na siyang isarado. Kasi dito, may kasi dito lock. May bagay dito na kailangan na siyang itabi. May bagay dito na kailangan ng isarado kasi tapos na yung kanyang trabaho. 6 of Earth, Reindeer. Ang ganda ng card. Sa totoo lang, spirituality din po kasi ito. And may narinig kasi akong adaptability pag-adapt, Gemini. Siguro sa coworker, sa environment, or pag-adapt ng mga bagong technology. Okay, pag-upskill, pag-upgrade. Dalawang card na lang po para sa Gemini. Open nga pa lang ating reading ngayon, Gemini. Kasi baka sa May wala ho akong reading. Baka kasi wala na naman po ako lagi sa bahay niyan. so ngayon nag-a-advance na lang ho ako, Kasi, last week, first week of April, I suggest na next time na lang, ganun. Kasi may nagme-message sa atin privately, sa mga gusto magpa-reading. I need to say, no, I have to refuse that person kasi talagang mahirap i-insert. So, ngayon, Gemini, open ho tayo sa reading. Prepare mo na lang po yung sa birth date, time of birth, and then place of birth mo, Gemini, para makita ho natin kung ano ba yung mga blessing, ano ba yung mga dapat na i-work out, tsaka explain ko din po yung mga sun, moon, rising, Venus sign, ganun. A lot of things, kumbaga, kasi minsan, kapag first time, minsan umabot din po yan siya ng 2 oras.
Grabe yung effort. Sino ba namang di ba magpapaprint? Mag-e-effort ho talaga, tapos titignan pa kung ano mo yung mga transit. Kasi pagkapanganak ng tao, yun yung blueprint, kumbaga. Pagkapanganak ng tao, yun na talaga yun siya. Ang kapalaran ho natin. Ang mangyayari ay mangyayari. Ang nakatakda ay nakatakda, pero pwede naman po natin pakiusapan ng Diyos. At saka, para handa din po tayo sa mga paparating sa atin. Tapos naka-indicate ho doon pati na rin po yung sa career. Opo, career ng isang tao, ano bang mga dapat gawin, tsaka yung kaperahan kung saan man po manggagaling. Then also sa mga ibang tao kasi na love, ayan, so ginagawa ko kasi Gemini, first part yung sa astrology, yung natal chart natin, hunin nyo, yung natal chart mo po i-discuss natin, tapos yung second part mo po i-tarot card, and then may mga times kasi may mga downloads din po kasi ako. Ayan, so ipakita ko lang po Gemini ng mabilisan ng ating pong Facebook page na parang Asul Pinay Tarot 999. Ayan, i-message mo na lang po ako diretso dito Gemini, hindi klaro. May 145 followers. Ayan, tapos 145,000 followers. Ingat ho, sa mga taong nanggagaya, sa mga dami account. Ito po ang ating account. Paru-parong Asul Pinay Tarot 999 na may 145 followers din po. Tapos ito po yung mga videos po natin doon. So, pwede mo pong explore doon Gemini. At saka nagpo-post din po ako doon kung po yung mga available. Meron po ako mga candles, may mga sprays, incense, mga bracelet, money multiplier, attracting money. I have here a lot of bracelet. Ito po yung mga mga ginawa ko. Ayan, Moonlight Fortune bracelet. Ito all in one. Moonlight Fortune bracelet. Tapos ito naman po Success Goal Getter bracelet. Aura Shield bracelet. Nasa baba, hindi ko kasi maipakita. Kasi kanina, galing ho kami doon sa may sapa. Madaling araw po kaming nagising. Tapos nakarating ho kami, okay naman. Tsaka may dasal din po ito. So, cleanse, charge. And, ayan, a lot of positivity, good vibes only, protection, clarity, inner peace, spirituality, and then money magnet, money multiplier. Yun kasi yung kadalasan na hinahanap ng mga clients, customer, buyer. Maraming salamat nga pala sa mga orders, sa mga repeat buyers. Meron po ako dito black obsidian, amethyst, carnelian, tiger's eye. Ito naman po yung moonstone. Tapos ito moonlight fortune bracelet. Ito po kasi na bracelet yung isa sa mga bestseller ko natin. Ito yung laging may mga taong nagtatanong ho dito. Ayan, so sa mga interesado, Gemini, i-message mo na lang po ako diretso sa ating pong Facebook page na parang Asul Pinay Tarot 999 for information about sa products, about sa services, private reading, items, kung naman po yan siya. Okay. Like this river, may your money and blessings never stop. Cleanse, sparkling, ready to attract abundance. So, ito yung mga may day ho natin. Pakita ko lang din. Ayan. So, ito yung mga bracelet. Okay. Balik na natin. Oh my goodness. Laki kasi. Wait lang. Ano pa yung cellphone natin? Okay. So, dalawang card para ho sa Gemini bago tayo magtapos sa reading. May dalawang planet na magkapareho nung nangyari nung pandemic. Gemini. Share ko lang po ito, share ko lang sa astrology.
May napansin kasi akong dalawang planet na magkapareho po nung nangyari nung pandemic. So, possible magkakaroon po ng lockdown. Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero ang dalawang planet kasi yun, wala naman kasi talagang ganun talaga, no? Kasi mag-iiba ho talaga yung degree, yung ibang planet. Although may mga return, ganito, ganyan. Saturn return, Jupiter return, di ba? Uranus return. Pero may pagka-similarities. Tapos mas may enhance pa po yung sa AI, technology. I-embrace natin yung ganung mga bagay. Pagbabago ho talaga ng panahon, pagbabago ho talaga ng mga ginagawa ho natin. At saka mas ma-emphasize pa talaga, kailangan na natin i-embrace, lalo na kapag yung sa mga mas ma-highlight kasi yung mga work from home sa mga darating pong buwan, sa mga darating pong taon. Di ba Gemini, as I said dati, last year pa, yung Uranus in the sign of Gemini. Di ba the last time na nagkaroon po ng ganun, World War II? Just imagine last year, pumasok yung sa sign po ng Uranus, sa sign po ng Gemini. So, oo, alam mo na, Gemini. At saka, di ba sabi ko last year pa na yung pinakamakapangyarihan na bansa, madadawit sa kaguluhan. Alam mo na, Gemini. Uranus in the sign of Gemini, tapos Pluto in Aquarius. Dami talaga. 7 years kasi yung Uranus in the sign of Gemini. So, bigmaan kasi yan siya. Prepare na lang din sa mga susunod pong taon. Hindi natin masasabi na matagal. Hindi natin masasabi na hindi ho tayo kasali. Hindi natin masasabi na ganito, ganyan. Malayo naman. Kasi the World War II, kasali tayo, di ba? Naghirap din tayo ng mga panahong yun. Tsaka buong mundo kasi yan siya. Taga saan ka ba? Taga Venus? Taga Mars? Taga Mars. Hindi, taga Jupiter ako. Pluto, malayong malayo. Okay, so another air, messenger of air. Okay, so a lot of downloads, a lot of messages, parang bombarded. May messages kasi dito, Gemini, sa dami, hindi mo na siya naiintindihan. Sa dami, parang sabi no, bakit yes? Sabi yes, bakit no ngayon? Kasi iba yung no, iba naman po yung yes. So careful, Gemini, sa pag-download ng mga messages, spiritual messages, intuitive messages, at saka talagang dapat yung bang maging aware sa mga signs. Maging aware sa mga angel numbers, sign, animal totem, or even mga videos na bigla-bigla mo na lang pong napapanood na tapos nagtaka ka na lang nangyari na. Nagtaka ka na lang, yun pala yun siya. Naalala ko na siya ngayon. Nangyari na. Four of Earth. Okay, so bakit resentment yung narinig ko? Paano tayo makakausad, kung hanggang ngayon, naalala pa rin natin yung bagay na yun? Paano tayo makakausad kung yung bagay na yun, hindi pa rin po natin tinatanggal sa ating pong dibdib? Akala natin okay na tayo. Akala natin tapos na yung pag-workout, pag-heal sa ganung bagay. Pero, bumabalik-balik din siya paminsan-minsan, Hindi naman natin pinipili yung ganun, diba? Hindi naman sinasadya, diba? Pero talagang napapaisip na lang tayo. Ay, naku, dito na naman ako. Ay, naku, nangyayari na naman yung ganito. Okay, so, papaano ka makakausad, Gemini, kung nakatingin ka sa nakaraan, nakafocus ka doon, or paano ka makakausad, yung bang i-embrace mo yung authentic self mo, kung yung i-embrace mo yung mga personality mo, kung halimbawa lagi ka pong nakatingin sa ibang tao, kung ano pong ginagawa ko nila. So magpakatotoo, Gemini, magpakatotoo, kasi parang lumalabas kasi yung hindi ikaw, kasi may mga nakikita ka, may mga naririnig ka, Gemini. So, kailangan din po mag-detox, hindi lang po sa kinakain, hindi lang po sa iniinom, mag-detox din po sa social media, sa friends, sa connection. Kasi baka, kailangan kasi natin i-check, from time to time, yung sarili natin.
Baka kasi hindi na na-align sa ating pong purpose. Baka kasi hindi na tayo yung ganun. Ibang personality pala yung lumalabas sa atin. So, kailangan natin na i-check, a lot of introspection, reflection, a lot of thinking. Gemini. Travel, oh my goodness, Tower card, 16, number 6. Number 4, 444, 666, Tower card is 16. So, susi na hulog. Yan, susi. Very significant sa'yo. Kapag ka alis ng bahay, baka kasi, Gemini, maiwala mo yung susi ng gate, ng doorknob, ng kwarto, I don't know. Or spiritual, kasi, yung message kasi, it's either talagang literal, oo. Or meaning po ay spiritual, ganun, out of nowhere talaga yung mga messages. Pwedeng literal, pwede naman pong in a way na spiritual. Six of Air, adventure, the Tower card, hindi makontrol yung mga nangyayari. May bagay dito na akala natin okay lang yun, pero hindi pala. Medyo shaky yung ganung bagay. Queen of Water. Messenger of Fire. So, pares, Messenger of Air, tapos Messenger of Fire. Patience. Five of Air. Okay, so may mga tao dito na magte-test din po ng pasensya mo, Gemini. Ay, excuse me po. Magkakaroon nga pala ng stellium, sign of Aries this April, second half of the month, Gemini. So, a lot of action, new beginnings. And then, careful din po, kapag sa sign kasi ng Aries, aggression, anger, conflict, di lang sa buong mundo, kundi pati na rin po sa ating sarili. Ayan. So, sa mga interesado po ng ating pong private reading, pwede po tayo, available ho tayo, open ho tayo sa mga session, bookings na yan, at saka sa ating pong mga items, products, message nyo na po ako diretso sa ating pong Facebook page na Parang Sabi niya tayo, may mga post naman po ako doon. Ayan. Mag-iingat ka po lagi, Gemini, at maraming salamat po. Bye!